Ito po'y sinulat ni Roberto Tiglao. Pero yung kanya mga kinote dito ay galing po mismo sa ruling. Okay? Sa 9 dash, ito po yung sinasabi nilang ruling. Oh. Yes, the award it did rule on was that China's so-called 9 dash line enveloping much of the South China Seas had no basis under UNCLOS. Linawin natin. Ano ho ba yung UNCLOS? Yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Ibig sabihin sila ho'y nagdi-decide kung ano. Ang sinasabi ho dyan, etong bahagi na yan, okay, yan ho'y disputed. Pero, ang sinasabi kasi nito nila Carpio, okay, sinasabi ho nitong mga dilaw, sinasabi ho ng mga iba, ito daw ay part ng ating EEZ, which is, alam naman po natin, ibig sabihin, exclusive economic zone. Ibig sabihin, party pa yan. Kaya nga, yes, the tribunal agreed that Ayungin was within Philippine exclusive economic zone. Tama. Sabi ng arbitral ruling, part yan ng EEZ ng Pilipinas. Kung, ito matindi. Okay? Kung wala sanang claim yung ibang mga bansa. Kasi ang sinasabi ng ibang bansa tulad na ng China, kanila yun. Ang desisyon ng tribunal, itong UNCLOS, hindi nila sinasabi kung kanino yung island. Ang sinasabi lang nun, hindi tama yung 9 dash line na sinasabi ng China. Kasi ganito yan. Kala nyo, gagamit din tayo ng ballpen. Ito, halimbawa lang, ay wala, dito makita. Nakikita ba yung sulat? Ayan. Ayan, kunwari, ayan yung Pilipinas. Nakikita nyo? Ito na lang, maganda itong ballpen na to galing kay Presidente. Ayan, ayan, ganda. Ito, Pilipinas. Ito, China. Ayan. Ay, hindi rin nakikita. Ayan, nakikita nyo, halimbawa lang. Ito yung pinag-aawayan, nandito. Sabihin na nating malapit sa atin. Ayan yung pinag-aawayan. Okay? Yan yung pinag-aawayan. Ngayon, itong pinag-aawayan na to, siyempre part ng EEZ natin. Ito yung EEZ. Okay? Kasi nga, ano ang definition ng EEZ? Wala po akong ballpen pagpasensya. Ay, pentel pen. Ano po ibig sabihin ng EEZ? Ang ibig sabihin po ng EEZ, 200 nautical miles mula doon sa ating island. Yung Pilipinas, yung bansa. Okay? Atin yon, yung lugar na yon. Ang problema, ang sinasabi nitong China, eto hindi to EEZ nila. Ang sinasabi nila, etong island na to ay kanila. Parte pa ng bansa nila. Nagigets nyo? Kaya nga ang tawag dyan, disputed. Malinaw? Disputed po yan. Pinag-aagawan pa po yan. Yan din ang sinabi ng, wala akong sinasabi ang UNCLOS, yung nagdi-decide, na grupo. Wala akong silang sinasabi na that island belongs to the Philippines. Walang sinasabi sila. Wala din pong sinasabi na yung island na yan belongs to China. Kaya nga ang sabi dito, basahin natin ito. The UNCLOS, the tribunal ruled that such military, this means we cannot invoke UNCLOS or arbitral ruling of the China's undertaking similar actions such as using water cannons and their vessels. Sa madaling salita, etong UNCLOS na to, hindi ho nagdi-decide na sa atin. Ang desisyon pa rin dyan, disputed island. Okay sana yung EEZ sa atin kung wala silang claim. Kung yung China wala hong claim dito sa island na to, okay sana yung EEZ. Nagigets nyo? Kaya lang, since meron silang claim na kanila yun, claim nila yun May claim din tayong sarili, atin din yun. Pareho tayo nagkiklaim.
wala pang body, international body na nagsasabing kung kanino yung island na yun. Naintindihan natin? Walang international body na nagsasabing atin yung island. Saan nagagalit yung ibang bansa na kumakampi sa atin? Nagagalit lang sila sa reaction ng China sa pagbobomba sa atin. Ulitin ko ha, yung arbitral ruling, sinasabi lang niya na yung 9-dash line na yon ng China, hindi yon tama. Pero hindi sinasabi nung UNCLOS na atin yung island. Hindi rin sinasabi na sa China yung island. Kaya nga disputed pa ho yun. Pinag-aagawan pa. So habang pinag-aagawan, nagagalit ngayon yung ibang mga bansa at kumakampi sa atin kasi binobomba tayo. Okay? Ngayon, tanungin ko kayo, bakit ba tayo binobomba? Kasi nga, nagbi-build tayo ng parang nilagay natin yung barko doon, tapos nagladala tayo ng construction. Ano ibig sabihin nun? Mga construction na panggamit. Ibig lamang pong sabihin nun, nagtatayo tayo ng teritoryo natin. Sabihin, binabakura natin yun. Yun ang kinagagalit ng China. Sinasabi ngayon ng China, uy, hindi pwede yan. Bakit? Walang dapat magtayo dyan. Kasi disputed pa yan. Huwag kayo magdala dyan ng mga construction. Ano naman ang depensa natin? Ang depensa natin, paano na yung barko? Lulubog yun. So anong sabi ngayon ni Pangulong Duterte? Pasok siya. Xi Jinping. Kawawa naman yung mga nakaano doon sa barko. Pwede ba kahit pagkain lang? Hindi kami magtatayo. Kasi tandaan ninyo ha, that island is disputed. Walang desisyon pa na kahit anong international body na nagsasabi yung island na yung sa atin yun. Walang ganun. Okay? Yung UNCLOS tungkol lang sa 9-dash line na yan na sinasabing hindi tama yan. Pero in terms of territory, magkaiba ho yun ha, territory at EEZ. Ang EEZ, economic, sabihin 200, understood yun, 200 sa paligid ng buong Pilipinas ay atin. Ay ano, at economic, exclusive economic zone natin yun. 200. Okay? So in other words, wala palang decision pa doon. So kahit sino, walang pwedeng magtayo ng kahit na ano doon. Yun ang usapan. Kaya nga, merong sinasabi ngayon to si Roque na nakipag-usap na lang si Pangulong Duterte sa China. O sige, kung hindi kami magtatayo dyan, pero payagan nyo naman kami magdala ng pagkain. Di ba ho? Kaya nga, pinayagan magdala ng pagkain. Noong panahon ni Pangulong Duterte, diniskas ni Sas Roganda Sasot to kanina sa SMNI. 25 ang mission na pumunta doon. Ilan ang binomba? Tayo lang ang nakasagot. 3 lang po ang binomba kasi yun lang ang natiktikan ng China na may dala-dala tayong construction. Ibig sabihin, there was successful 22 mission na nagdadala ng pagkain doon nung panahon ni Pangulong Duterte. Bakit ngayon, mayat-maya ang bomba? Kasi nga, itong administrasyon natin ngayon, mukhang hindi naiintindihan yung arbitral ruling. Na ang feeling nila ay atin yun na disputed with our country and other countries. Hindi lang o China nagsasabi dyan ha. Pati ho ibang bansa nagkiklaim na kanila yun. Disputed nga ho yun. So pag sinabi mong disputed, hindi ka pwedeng magtayo hanggang walang desisyon. Yun ang ipinaglalaban ng China. Yun din ang pinaglalaban natin. Sinong gumagawa ng move na para magmukhang may magtatayo? Tayo o sila? Tanungin ko kayo, since it is a disputed island, sino ngayon ang nagtatangkang maglagay ng gamit doon ngayon? Tayo ho ba o China? Di ba tayo? Kaya sila naiinis. Kaya nila tayo binobomba. Tayo naman, tuwan-tuwa. Magpadala tayo ng pangit na barko.
Para pag binomba tayo, mas maganda ang video. Inaapi tayo, aping-api tayo. Tapos tawag na tayo kay Uncle Sam. Kasi inaapi na tayo. Nagigets ninyo? The rules is wala dapat magtatayo doon. Tanungin ko kayo. Baligtarin natin yung senaryo, ha? Baligtarin natin yung senaryo. Since it is a disputed island. Tanungin ko kayo. Nakita natin ang barko ng China. May daladalang construction. Ano reaction natin? Ay, bakit kayo magdadala ng construction dyan? Magtatayo kayo ng island ng ano? Baka magre-resort kayo dyan? Baka magtayo kayo ng pogo dyan? Di ba maiinis tayo? Bakit? Kiniklaim natin yun eh. Atin yun eh. Kiniklaim din nila yun. Pero sandali, pagka wala pang desisyon eh. Na kung kanino yun eh. Bakit kayo magtatayo ng resort doon? Nagigets nyo? Ikaiinis natin yun. Kaya inis na inis sila sa atin. Kasi nga, nagdadala tayo. O, tanungin ko kayo. Masama po ba yung desisyon ni Pangulong Duterte na makipagsundo sa China para masaklolohan ng pagkain at inumin itong mga Coast Guard natin doon sa barko? Tanungin ko kayo. Masama ho ba yun? Kasi yan ang pinalalabas nila eh. Masama daw yung ginawa ni Pangulong Duterte'ng gentleman's agreement with China. Na sige, hindi kami magdadala ng construction diyan, basta payagan nyo kaming magdala ng pagkain. Tama, mali? Yan ang sinasabi ng mga tanso, mga dilawan, mga pinklawan na bakit nakipagsundo? Ano sabi ni Carpio? Ano sabi ni Carpio? Ang linaw na sinabi ni Carpio. Ano sabi niya? This is for the advantage of China.